Isang magandang umaga mga kababayan. Eto na po, no? Damay-damay na po itong mga produktong iniindorso ni Vice Ganda mga kababayan, no? Dahil dito sa panawagan ng mga DDS supporters, no? Lalong-lalo na itong mga talagang nagnanais na makabalik na si Tatay Digong, naghirap nga doon sa ibang bansa, nakakulong, no? Kaya ito po, no, ibo-boycott na itong mga produktong iniendorso ni Vice Ganda mga kababayan dahil nga doon sa nag-viral na pambabastos niya doon sa kanyang huling konsyerto diyan sa na kung saan kasama pa niya nga doon si Regine Velasquez mga kababayan natin. O eto po, babasahin natin ha. Ito yung balita ngayon mga kababayan, no? Tosino ni Vice damay sa boycott. Ayan. Lumalawak ang panawagan ng boycott laban kay Vice Ganda matapos madamay ang mga kumpanyang ini-endorso niya. Sa developing news, target ngayon ng ilang netizens at supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang CDO Young Pork Tosino. Kasabay ng naunang panawagan ng McDonald's. No McDonald's daw, hashtag no McDonald's. Abay, alam, ito na, no? Kinakarma na nga. Nagsimula ang isyo matapos ang kontrobersyal na biro ni Vice Ganda tungkol kay dating Pangulong Duterte na nagbunsod ng panawagang ideklarang persona non grata siya sa Davao City. Bilang prominenteng endorser ng parehong McDonald's at CDO, Young Pork Tosino, naniniwala ang mga kritiko na dapat iwasan ang dalawang brand hanggang siya ay matanggal bilang endorser. Alaka, ha? Mabilis kumala sa social media ang mga hashtag at post na humihikayat na boycott na ngayon ay parehong hamon para sa McDonald's Philippines at CDO. Eto na nga siguro yung sinasabi nating kinakarma ka na Vice Ganda. Aba, mga kabayan, hindi naman masama, no? Alam naman natin si Sara ay si BP Vice Ganda. BP tuloy. Si Vice Ganda, komedyante yan. Alam na natin yan. Kabilang artist, mag-hosting. So, nakikita natin yan. Idolo natin yan siya kasi artista nga. May mga pelikula, puro patawa, no, jokes, kung ano-ano mga green jokes. Kahit nga si Tatay Digong noon, nakipagsabayan nga sa mga joke ni Vice Ganda. Pero parang sumusobra na no? Parang hindi na yata akma yung joke niya sa panahon ngayon, no? Lalong-lalo na apektado itong mga diehard, no? Itong mga Duterte diehard supporters. Ang iba nga nangingiyak-ngiyak na nga dahil naaawa, no? Sa kalagayan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na until now nakapiit pa din, no? Doon sa Hague, Netherlands, na siya lang mag-isa, wala siyang kasama. Alam niyo, mahirap kaya mabuhay na ikaw lang mag-isa, malayo sa iyong pamilya, no? Iba kasi yung pag-aalaga ng pamilya, siya matanda na no? Ilang taon na yan si Tatay Digong. So, hindi siya naaangkop o hindi naaayon sa panahon na magjo-joke ka ng mga ganyan sa iyong konsyerto. Nagko-concert ka na nga, pero nambabastos ka naman ng taong nananahimik, naghihirap, nagtitiis doon mismo sa kanyang detention cell sa ICC sa Hague. So ngayon mga kabayan, hindi ko lang, ewan ko lang kung sa Davao, talagang ipapapersona non grata itong si Vice Ganda mga kababayan, no? Kasi kung kita nyo, nung nakaraan, mga ilang buwan na yon, meron din gumawa niyan, no? Na pambabastos. Oo. Naging si Pura Luca, naging persona non grata yun.
Oo, itong si Vice Ganda, kung ang tao ang pagbabasihan, kasi nga ang dami nag-react sa Facebook, lahat na yata, ha, nag-react dito sa pambabastos ni Vice Ganda, eh, pwede, no? Yung panawagan nilang maging mapersona ng grata sa Davao City. Pero para sa akin, hindi ganyan ang Davao eh. Hindi ganyan ang batas o ang pamamahala ng Duterte branch of leadership dito sa Davao. Lalong-lalo na si Tatay Digong, hindi niya gawain yan. Si Vice President Sara Duterte na naging mayor, hindi gawain yan ng mga Duterte, mga kabayan. Kay Basti Duterte, sigurado ako, hindi rin niya gagawin niya maging persona ng grata. Hayaan na lang natin na persona ng grata siya sa mata, no, ng mga kababayan nating mga diehard Duterte supporters. Oh. Kasi ang gaba, no, di yun na magsaba. Darating at darating ang panahon na babalik at babalik yan. Kay Vice Ganda, mga kababayan natin. Hindi ko lang lubos maisip, no? Nung panahon ni Tatay Digong na ito'y kumakandidato at nanalo, nag-guest pa nga si Tatay Digong sa kanyang show, no? Yung Vice Ganda ba yun? Oo. Nakipagkulitan si Tatay Digong. Alam ko, si Vice Ganda, dating maka-Duterte yan, no? Pero hindi ko talaga lubos maisip kung anong nag-udyok sa kanya na magkakaganyan siya ngayon. Tapos, magbibiro-biro ka na hindi naman angkop o hindi tukma o hindi tugma sa panahon na kung saan nasa piitan itong si Tatay Digong, naghihirap, matanda na. Baka nga lang mga kababayan natin, no? Ito siguro yung doon siguro nagsimula si Vice Ganda nung nangyari sa ABS-CBN. Bakit? Bakit mo kailangan akuin ang problema ng ABS-CBN? Porque ba't empleyado ka dyan? Malaki yung kinikita mo, sinasahod mo. Personal yun. Kasi hindi naman ikaw si ABS-CBN. Talent ka lang, artist ka lang. Si Tatay Digong, personal yun kasi mayroon nga problema doon nung tumakbo si Tatay Digong. Mahabang panahon na yun, matagal na yun, no? Pero nandyan na yan. Pero tila ba ikaw yung nagre-revenge ngayon? Ikaw yung naging boses ng ABS-CBN para bastusin ng aming presidente. Mga kabayan, abangan na lang natin, no? Abangan natin kung ano pang development, kung si Vice Ganda ba mag-a-apology, no? Hindi natin alam, no? Baka diyan sa kanyang show sa Showtime. Kasi mga bayan, no, kung ako kay Vice Ganda, biro mo 20 million followers sa Facebook page fan ni Vice Ganda, naging 19 million. O baka nga ngayon bumaba pa yan ang bumaba. Bakit? Sinusubukan mo kasi ang mga diehard Duterte supporters. Akala mo, lahat na lang ng jokes mo, tama, naaayon. Meron ka na ngang previous na reklamo, no? Na pambabastos, gaya na lang doon kay Jessica Soho, mga kababayan. Biniro-biro mo, personalan, hindi mo alam pala, nasasaktan na yung ali. Oo. Ito sana yung magsisilbing halimbawa na kung saan, hindi porket komedyante ka, huwag kang sumobra, huwag kang lumagpas doon. Kasi merong limitations ang lahat. Hayaan mo magpatawa ka, pero please naman, no? Huwag kang manira. Huwag mo naman sana kalimutan, Vice, na tanging Duterte at si BP Sara at si Tatay Digong ay talagang mataas ang respeto sa mga LGBTQ, mga kababayan natin. Ganun po si Tatay Digong, ganun po ang kanilang pakikitungo sa mga kababayan nating LGBT community. Ganun na lang po siguro ang ating topic ngayon, mga kababayan natin. Naway, hindi ko lang alam kung talagang itong mga endorsement niya ay
magkiklik pa kasi maraming nananawagan ngayon, hashtag, boycott, Vice Ganda. No McDonald's, hashtag no McDonald's. Ngayon, itong CDO Tocino Pork naman, no? Ang parang sumunod doon sa panawagan na i-boycott na. Oo, malaking problema yan. Malaking kawalan yan kang Vice Ganda. No? Hanggang sa tanggalin siya bilang isang endorser ng isang produkto na kanyang pinopromote. Oo. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Hanggang sa sunod muli. God bless and ingat po tayo lagi. Bye!